Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Nagbabalik po tayo para sa isang panibagong video ng foreclosed properties. Dito lang sa may Bacoor, Cavite. Dito tayo ngayon sa may Vista Mall or sa may All Homes at Somo Market. Dito sa may Molino, Bacoor. Ayan, ang location naman itong property na ating pumuntahan ay malapit lang din dito. Ang sarap talaga nubaan dito sa may Daang Hari kapag umaga, hindi talaga siya masyadong traffic. Ang susunod na property nating bibisitahin ay located sa may Mary Homes Subdivision dito lang sa may Molino 4, Bacoor, Cavite. Ang location naman nitong property ay napakaganda kasi along Molino Road lang siya, saka napakalapit lang dito sa SM at saka sa Vista Mall. Badadaanan natin pala dito ang legendary tulay ng Bacoor. Balik kaliwa lang tayo dito sa may underpass, tapos babaybayin lang natin ang Molino Road papunta doon sa property. Hindi naman siya ganun kalayuan dito sa may Molino Road, kaya okay siya. Napaka-accessible nitong location. Either kung magpa-Das Marinas ka, pupunta kang Maynila, pupunta kang Alabang, or pupunta kang Imos or General Trias, yan, napaka-accessible nitong location ng property. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa aming channel at nagugustuhan nyo ang mga ganitong content, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Disclaimer lang po, hindi po kami agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Dito naman sa kanan, ito yung pinaka-entrance ng subdivision. Ito na yung Mary Homes. Ayan, tapos mula dito sa may main gate, naghahingi sila ng ID. Valid ID kapag pumapasok ka for tracking. Ayan, tapos yung location naman ng property ay napakalapit lang yung mula dito sa main gate. Bali dalawang kanto lang siya sa kanan. Pasok mo tayo sa may kanan at doon hanapin lang natin yung pinaka-property niya. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa property is medyo makitid yung kalsada niya papasok. Pero hindi naman siya ganun kakitid kasi meron lang siyang kukunting mga bahay at hindi ako sure kung dead end siya, pero parang hindi naman dead end. Pero yun nga, meron lang siyang maliit na, maikling kalsada na papasokan. Tapos bali doon located itong property. Parang na-occupied na pala ito dati yung property kasi parang meron siya mga gamit. Makikita nyo siya mamaya, tingnan natin. Ang kagandahan din pala dito sa subdivision, meron siyang school dito sa loob. Ayan, kaya kung meron kayong mga estudyante, maganda din siya. Napakalapit lang ng school. Medyo nahirapan lang ako maghanap kasi hindi ko naman kabisado dito, pero tinuro naman ng guard kung saan banda. Ang location nga pala nitong property is nasa phase 3, bali block 10 po siya. Medyo umikot lang ako dito ng konti para may idea din kayo sa mga hindi kabisado dito sa subdivision. Medyo may kalumaan na din pala itong subdivision. Pero maganda siya kasi mayroon din siya mga puno dito. Ayan. Pero yung kalsada niya, hindi siya ganun kalapad. Ayan. Pero bihira naman yung nag-street parking dito. Mukhang meron namang parking. Hindi ko sure kung may mga parking yung mga kapitbahay.
Pero yan, wala naman tayo makikitang nagpa-parking sa kalsada, bihira lang. Or baka pinagbawal. Meron din sila siguro ang slot for parking. Hindi ko abisado kasi first time ko lang din nakapasok dito sa subdivision. Ito nga pala yung sinasabi kong school sa loob ng subdivision. Di ba? Ang ganda. May school na siya mismo. Kaso parang private yata. Hindi ako sure. Hindi ko kabisado itong school na to, pero parang private nga siya. Pero ang laki ng school. Di ba? Umikot ako dito kasi hinanap ko yung property, kaso lumagpas na pala ako. Doon lang pala siya sa may unahan banda. Kaya bumalik ako dito. Nakalop naman yung kalsada dito, kaya babalikan lang natin siya. Ayan, dito is block 11 na siya. Lumagpas ako ulit kaya bumalik lang ako dito. Andun siya sa kabilang side yung property. Dito sa may malaking puno. Ayan. Diretso lang natin to doon sa may kanto na pakanan nito. Bali, ito na po yung pinakapapasok niya na kalsada. Dito sa kanan. Kanan tayo sa may orange na pader. Ayan, ito yung pinakakalsada niya. Medyo makitid nga siya. Kung titingnan nyo, di ba? Ang kitid lang. Tapos hindi ako sure kung dead end sa dulo, hindi ko na siya dinretso eh. May mga gumagawa kasi dito. Tsaka may tricycle na nakaparada sa unahan. Pero itong location ng property ay ito siya sa may kanan. Ito yung kinakalawang na grills. Ayan. Kasunod lang siya or nagitnaan siya ng dalawang mataas na bahay. Pero ang maganda naman dito sa location, medyo elevated siya. Safe siya sa baha. Pero yun lang, maliit lang talaga yung iskinita niya papasok. Kaya hindi ako sure kung magustuhan niya siya. Pero yung bahay naman, medyo okay pa naman siya. At saka mura to. Compare nyo sa ibang mga bahay, medyo mababa talaga yung pinaka-minimum bid price niya. Kaya panalo na dito kung makuha nyo siya. Yun lang is, hindi tayo sure kung madaming nagbibid. Habol na lang kaya. Hanggang bukas na lang pala yung bidding nito Friday. Kaya nasa inyo na lang kung gusto nyo i-bid itong property. Pero makikita nyo naman siya, maganda na yung development dito sa mga katabing bahay. Row house lang din pala itong bahay, kaya medyo marami din kayo ipapaayos kapag gusto nyo itong kunin. Eto na siya, napakalit lang nitong property. Ganyan yung tsura niya, makikita nyo na yung labasan niya. Tapos yan, yung tsura ng mga kapitbahay. Develop na nga itong properties ng mga kapitbahay. Ito din naman yung pinaka-property mismo is medyo develop na din naman siya. Ano lang, medyo nalumaan lang siya kasi parang wala na siyang nakatira. Medyo matagal na siya din hindi natirhan. Nakapadlock lang itong property kaya hindi natin siya napasok. Bawal kasi i-trespass yung property. Baka makasuhan tayo ni Pag-ibig. Pero hindi naman sila masyadong mahigpit dyan. Yun lang is bawal din talaga kapag nakalock yung property. Bawal din talaga mapasukin. Ayan, ganyan lang siya. Meron siyang parang attic sa looban. Hindi ako sure kung merong attic sa loob or merong parang second floor or loft type. Hindi kasi natin masilip yung loob pero ganito yung itsura niya. Ayan, makitid lang yung kalsada. Parang 3 meters lang yata to. Yung kalsada niya. Sakto lang makapasok yung tricycle. Kasya naman yung tricycle dito at mga motor. Pero pag malaking sasakyan, medyo alanganin. Pero medyo kasya din naman kung isisiksik. Pero yan, ganyan nga yung itsura niya. Di ba? Ang kagandahan lang din talaga dito ay medyo bungad lang din siya ng kalsada. Yan lang, maliit yung kalsada. Kapag mayroon kang sasakyan, hindi siya kasya dito. Kasi maharang siya sa ibang dadaan kapag ipasok. Maghanap ka na lang ng sarili mong parking kung gusto mo magsasakyan. Yun lang, parang hindi bagay sa itong bahay kung ikaw yung tao na medyo maalwan sa buhay at meron sasakyan. Itong property available sa second public auction with up to 20% discount under Trans SPB 288. Ang acceptance of bid offers is from August 5 to 9 and then ang opening of bid offers is on August 12. Ito ang item number 100 with property number 815202
0913-0222-0021. Ang property location is at Mary Home Subdivision, Phase 3, Block 10, Lot 13, Barangay Molino 4, Bacoor, Cavite. Ito ay isang row house na may lot area na 54 square meter and then floor area of 24 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 771,300 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 13,748.31 at ito ay isang unoccupied property. Try naman natin silipin sa malapitan kung ano itsura niya sa may looban. Ganyan lang siya. Yan, di ba? Nakita ko din to sa ibang post, may mga napopost na ito ng mga agents, kaya check na lang siya. Ito nga yung itsura niya, medyo kinakalawang na yung grills niya or parang grills niya sa harapan. Ayan, meron pala itong parang estante. Tapos dito sa pinto, meron siyang cortina. Ayan yung itsura niya sa looban. Hindi natin makita talaga yung pinakalooban niya kasi dito may padlock. Ayan, hindi natin siya mabuksan. Kaya hanggang dito lang tayo sisilip. Buti kita naman sa camera, kaya okay na din. Pero makikita nyo, medyo meron ng mga gamit sa loob. Hindi ako sure kung parang merong nag-occupy. Merong mga upuan, balde, at kung ano-ano pang nakatambak dito. Pwede din ginagamit itong temporary storage ng kapitbahay. Pero mukhang hindi na siya natirahan eh. Yan, kasi ito, kinakalawang na yung mga grills niya sa taas. Diba? Parang sira na din yung kisame. Meron siyang parang kwarto sa loob. Ayan, maliit lang siya. Hindi ako sure 54 square meter ba talaga to. Kasi mukhang maliit lang talaga yung ano niya. Siguro kasi dahil next-stand yung harapan, kaya siguro ganun kalaki yung lot area niya. Pero, yun nga, mukhang pahaba kasi ito palooban, yung pinakalote niya, kaya siguro ganun yung sukat. Pero yung pinaka-floor area niya, maliit lang talaga. Ayan, ganyan lang siya. Diba? Mukhang napaglumaan na nga siya, hindi na nga siya naggalaw. Ganito lang talaga yung tsura niya. Ganito na lang talaga siya. Ayan, swerte na din makakuha nito kasi unoccupied, mukha naman siyang unoccupied talaga, napabayaan na talaga, yan. Magulo na yung looban ng bahay, di ba? Kita naman. Medyo ano na talaga siya. Mukhang wala na talagang nakatira. Ayun lang, lalabas na tayo sa may bungad. Sundan nyo lang ating biyahe palabas kung gusto nyo makita ang location niya, kung gaano siya kalapit mula doon sa pinaka main gate. Napakalapit lang ito sa main gate. Ayan, kita na siya dito mula dito, di ba? Paglabas mo pa lang doon sa may bungad, ano na eh, kita mo na siya sa taas lang ng konti. Ayan, di ba? Ang lapit-lapit sa main gate. Kaya okay na din yung location. Yun lang ay hindi tayo sure kung magustuhan niyo yung bahay kasi nga medyo masikip na yung pwesto niya. Pero para sa akin, okay na din naman yan. Kung hindi ka naghanap ng magara or magarong bahay, kung gusto mo lang talaga ng budget meal or murang bahay. At saka napaka-accessible niya mula dito sa May Molino Road, di ba? Paglabas mo doon sa pinakabahay, akit ka lang ng konti, main gate na, tapos palabas na agad ng subdivision, di ba? Kung distance pwede. Ang lapit-lapit nilang. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.